Mas lalong lumakas ang kabog ng puso ni Nadine nang anyayahan siya ng lalaki na pumasok na sa kanilang kwarto. "Go wash yourself. I'll just make a call. You can use anything in this room." Tinanguan lamang niya ang lalaki at tila natulala nang tuluyan na itong lumabas ng kwarto. "What now?" tanong niya sa sarili. Wala siyang dala na kahit na anong gamit. Ano na lang isusuot niya? She bit her lower lip and walked towards the cabinet. She was amazed when she opened it, as she saw that the wardrobe was full of different type of clothes. It was already past 8. Siguro naman ay matutulog lang sila. Kaya naman kumuha siya ng isang oversized t-shirt kung saan siya komportableng matulog. Nang pumasok sa banyo ay mas namangha si Nadine. Everything in it is shouting with elegance. Napangiti siya nang makita ang dalawang bagong toothbrush sa gilid ng lababo. Those were black and white. There are 2 robes, towels. The room is indeed prepared for their stay. She made sure that she locked the door before removing her dress. She removed the flowers while looking at herself from the mirror. Nadine gasped upon opening the glass door inside the toilet that's separating the shower and tub. Punong-puno kasi iyon ng pulang mga petals at talagang napakabango. This is indeed heaven. Hindi niya alam kung gaano na siyang katagal na nasa loob ng banyo nang marinig ang mahinang katok mula sa labas ng pinto. Ayaw man niyang lumabas mula doon ay napilitan na siya dahil baka kung ano pa ang isipin ng asawa niya. She wore the bathrobe and wiped her hair with the towel. Nang lumabas siya ay nakita niya ang lalaki sa tapat ng nakabukas na pinto ng kwarto. Sinara nito ang pinto at humakbang palapit sa kanya. Halos hindi na siya huminga nang may isang dangkal na lang ang lapit nito sa kanya. "Magbihis ka na habang nasa loob ako." Tumangulang siya sa sinabi nito at tila nabunutan ng tinik sa dibdib nang tuluyan na itong pumasok ng banyo. What will she do now? Kukunin na ba nito ang karapatan nito sa kanya bilang asawa? She wanted to cry, thinking that she will be forced to do something she doesn't like. Kahit nagwapo ito, kahit na bumibilis ang tibok ng kanyang puso sa tuwing malapit ito, ay hindi iyon mga sapat na dahilan para ibigay niya ang sarili sa lalaki. Mabilis siyang nagbihis at tinuyo ang buhok gamit ang blower na maayos na nakalagay sa gilid ng tokador. Lumapit ang asawa ng nakashort at t-shirt na puti. Napalunok siya nang nakita mula sa salamin na palapit ito sa kanya. Halos manigas ang kanyang buong katawan nang hawakan ito ang kanyang balikat. "Don't be so tense. I will not force myself to you," he gently said while looking directly in her eyes. Nadine just nodded as a response. Thank God, she can breathe now. He went outside with his phone in his hand. Siguro sa ibang first-time bride ay madidismaya ang mga iyon. But she was so thankful that he's making himself busy. She went straight to bed and dropped her body with a comforter after drying her hair. Nakiramdam siya sa paligid ngunit hindi na niya naramdaman ang lalaki hanggang sa tuluyan na siyang makatulog. 8:00 na ng umaga nang magising si Nadine. Hindi niya ulit nakita ang lalaki. Ngunit sa pagkakaayos ng kama ay sigurado siyang doon ito sa kanyang tabi na tulog. She washed her face and brushed her teeth before going outside the room. Wala ang asawa sa kahit saang sulok ng bahay, kaya naman lumabas siya doon. There she saw him sipping his morning coffee beside the pool. She cleared her throat and smiled. "Good morning," she said in a jolly tone. Agad itong tumingin sa kanya at tumango. "Good morning," sagot nito. "I'll just get myself a coffee. Wait for me." Aniya bago bumalik sa loob ng kabahayan at naglagay sa isang mug ng umuusok pa rin na kape. Siguro ay kakagising lang nito. Nang makabalik siya ay lumapit siya sa pwesto ng asawa. "What do you want for breakfast? Should I cook?" she asked. "You don't need to. It will be delivered. Are you hungry?" "Hindi pa naman. Are you?" He shook his head. "After an hour maybe." Muli itong uminom ng kape at tumingin sa noon ay abala ng paligid. Looking down, the people and cars were like ants from where they are. Panimula niya dahilan upang lingunin siyang muli ni Lawrence. "Sir?" He frowned hearing in what she called him. She bit her lip and sighed, then shyly said, "Lawrence, can I stay at work and can we not tell anyone yet that we are married?" Nang makita niya ang lalong pagkunot ng noo ng lalaki, ay agad siyang bumawi. "Don't get me wrong. Hindi kita kinakahiya or what. Sino ang gagawa nun?" She blushed. "It's just that I'm not ready for them to know yet. I'm not ready with their questions and I love my work."
Them knowing that I am your wife will change everything. Tumango ito at uminom muli ng kape bago tumingin muli sa kanya. I understand. We can do that until you're ready. But I want you to know that there's no turning back from this marriage. You married me, thus accepted me as your husband. Not just your boss, but your partner in life. Bakit ang aga-aga ay tila pinapakilig siya ng lalaki? He was so serious saying those words while looking intently in her eyes. It made her heart race and she sweetly smiled. Of course. It's their second day in the Urali Hotel. Nalaman niyang dapat nga ay nasa ibang bansa sila magbabakasyon for their honeymoon. Ngunit kinailangan nitong manatili malapit sa Maynila dahil sa ilang mga kritikal na trabahong hindi kayang iwan. He apologized to her and promised that they'll have a proper vacation once everything clears in one of his company. Ilang kumpanya ba ang mayroon ng asawa? She was so curious. Nasasakop lang naman ng trabaho niya ang lahat ng may kinalaman sa Veron Technology. Si Maximo na siyang personal assistant nito ang marahil ang nakakaalam ng lahat. He was always with him at ito ang madalas nakausap nito sa telepono. She shrugged. They're now at the Royales Pool. Ang parte ng pool ng mga VIP lang ang makakagamit. Ginawa iyon ng hotel na tila nasa beach. Waves, sands, and blue water. Everything is so perfect. She swam back and forth until she got tired and relaxed her body to float. Pahapon na iyon kaya hindi na gaanong mainit ang araw. Bahagyaan niyang iniangat ang kanyang ulo upang tignan ng asawa. There he was, lying on a swimming bench with a business magazine in his hands. Kanina ay hawak nito ang cellphone at kung hindi niya kilala ang lalaki ay iisipin niyang pinipicturean siya nito. For the past 2 days ay tumutupad ito sa pangako. All they did are talking, dining in the hotel's restaurant for their food, swimming and strolling around. Nadine truly appreciates on how considerate he is. He sticks to his words of not to touch her. Ni kurot nga ang pag-iinit ay wala siyang nababanaag sa mga mata nito. Alam niyang maganda siya. Alaga din niya ang kanyang katawan at kutis. Her mother taught her on how to properly take care of her body and skin noong nabubuhay pa ito. She faced the afternoon sky, removing all the thoughts in her mind. Siya nga ang may gusto ng nangyayari. Bakit tila ang daming tanong ng isip niya? Nang mapagod ay lumangoy siya palapit sa pwesto ng lalaki. Hinawi niya ang basang buhok patalikod nang nasa parteng mababaw na siya at naglakad palapit dito. She was wearing a 2-piece peach bathing suit, showing her perfect curves. Hindi lang iilang talent scout ang kumausap sa kanya noon upang pasukin ang showbiz na magalang niyang tinanggihan. Is he restraining himself or her presence really does not affect him? She shrugged. Hindi na siguro iyon mahalaga. Are you tired? Umupo ito at inabot sa kanya ang tuwalyang dala nila nang bumaba sila doon. Kung mayroon man siyang napansin simula nang ikasal sila, iyon ay ang pagiging maalalahanin ni Lawrence. Tulad na lang sa mga simpleng kilos ng lalaking tulad niyon at sa mga desisyon nito na sa tuwina ay kinukuha ang kanyang opinyon. Kapag nasa trabaho ay napakaseryoso, suplado na tipong hindi mo makakausap, when in fact, he is a very gentle and caring person. Sa height niyang 5'3", ay nagmukha siyang maliit sa lalaki. He has a strong build at halos ubuhin nga siya nang unang beses niya itong nakitang nag-aalis ng pang-itaas sa harap niya. Katamtaman ang katawan nito kung titignan, but he's so yummy without his shirt. With his 8 packs and masculine tone, na tama lang upang pag-agawa ng mga normal na babae. Are you not gonna swim? Later, do you want me to? She cleared her throat. Lahat ba ng gagawin nito ay kailangang pahintulutan pa niya? Kung gusto mo, but if you want lying here the whole time I swim, it's fine. Ngiti niya habang inilalapag ang towel sa bench at hinigaan iyon. She closed her eyes and filled the air while it touched her skin. Magpapahinga lang siya bago muling lumangoy. Ngunit hindi niya inaasahan ang mapaidlip nang dahil na rin sa masarap na hangin at tahimik na paligid. Tinitigan ni Lawrence ang asawa na nooy nakapikit na nakahiga sa swimming bench sa kanyang harapan. Napalunok siya ng pagmasdan ng kagandahang nakahain sa kanyang harapan. Hindi ba nito alam ang epekto nito sa kanya? She has a face of an angel and a body of a siren. He sighed. At that moment, a cold shower is what he needed. The fire that she provoked unconsciously is hurting him. He painfully groaned, removed his shirt and almost ran to the water. Marami ng babae ang nagdaan sa kanyang buhay, but they never affected him this way. Nang makalma ang sarili at mapagod,
ay bumalik siyang muli sa katabing bench ng asawa. His sleeping beauty was still asleep and it's almost dark. Nadine? Tawag niya sa pangalan ng asawa ngunit hindi ito nagising. Wife. He whispered and touched her cheek. Doon ito bahagyang pumaling at dumilat. She smiled. Nakatulog pala ako. Yes, you did. Do you still want to swim? She sat down on the bench and looked at the night sky. She bit her lower lip and shook her head. Gabi na pala. What time is it? 7. An O formed by her lips and shook her head again. I'm hungry. He smiled. Let's go then. Lula ng sasakyan ni Lawrence ay pauwi na sila sa kondo nito. Hindi na nila natapos ang dapat ay isang linggong bakasyon dahil sa isang hindi inaasahang problema sa shipping ng kanilang produkto. Kailangan ng isang emergency meeting kasama ang mga board dahil ang pinakamalaking kliyente ng Veron Technology ang naapektuhan niyon. The emergency meeting will be held at 9 a.m. Kaya naman kahit gabi na ay kinakailangan nilang umuwi. Gusto nga sana niyang umuwi muna sa kanyang bahay para kumuha ng ilang mga personal na gamit at pang-opisina. Ngunit naaawa na siya sa pagod na mukha ng lalaki. Since last night ay hindi na ito natigil sa pakikipag-usap sa telepono. Wala siyang nagawang nagbuntong hininga at tumingin na lamang sa labas ng bintana ng kotse. Tutulungan na lamang niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Simula nang umalis sila ng hotel ay hindi na ito nagsalita. He seemed so distant. Bahagya pang nakakunot ang noon nito. Napatingin muli siya sa lalaki. Alam niyang kagabi pa ito walang tulog. Lawrence? Malamyos niyang tawag sa atensyon ng lalaki. Hinawakan pa niya ang braso nito nang hindi siya nito pinansin. Yes? Bahagya itong lumingon sa kanya at agading itinutok ang mga mata sa kalsada. Can you pull me over, please? Aniya sa lalaki. Nagtataka man ay sumunod naman ang asawa at hindi na nagtanong pa. Agad siyang lumingon sa lalaki nang maitigil nito ang sasakyan sa tabi. Let me drive. You rest, okay? Tila bata ang kanyang kausap sa sinabi. His eyes were fixed on her for a few seconds before he sighed and switched with her. Nang paandarin na niya ang kotse, ay sapo ang ulong sumandal ito sa upuan. Sa isang mabilis na sulyap ay nakita niyang nakapikit ito. Thank you. He gently said. Simpleng pasasalamat. Ngunit ramdam niya ang init niyo na nagpangiti sa kanya. I am your wife and your secretary. Let me make myself useful. Nakangiti man ay alam ng lalaki ang kaseryosohan sa kanyang mga salita. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang pagbaling nito sa kanyang gawi. Nang lumingon siya muli ay nakita niya ang ngiti nito sa labi. Her heart jumped upon seeing that. She focused her eyes on the road and calmed herself. Mukhang hindi pa rin nasasanay ang puso niya sa pagniti nito. Nang lumingon muli siya sa asawa, ay nakapikit na ito at tila natutulog. May kung anong saya siyang naramdaman nang makita ang payapa nitong mukha. Karamihan kasi sa mga lalaki ay hindi komportable kapag babae ang driver ng sasakyan. But he trusted her with his life and that warmed her heart. May halos 2 oras na siyang nagdadrive dahil sa traffic. Sa tansya niya ay 30 minutes kung ganoon kabagal ang takbo ng sasakyan bago sila makauwi. Nakita niyang nagising na si Lawrence. How do you feel? Agad niyang tanong. Tipid itong ngumiti. Much better. Good, malapit na tayo. Are you hungry? Yeah, magpa-deliver na lang tayo. Muling saad ni Lawrence. Alright then. Nang makarating sila sa kondo ng lalaki ay hindi siya mapakali. Although they shared the room in a hotel, ay ibang pakiramdam na dulot ng kondo nito. Dahil iyon ang magsisilbi nilang bahay bilang mag-asawa. Malaki ang unit nito. May 3 kwarto. Ang master's bedroom na may sariling banyo at shower room, ang guest room at ang maid quarter. Teka, he has a guest room. Ngunit bakit hindi siya doon nito pinatulog? Sa 2 beses na inuwi siya nito. She looked at him with confusion. Tila nakita nito ang tingin niyang iyon kaya naman bahagyang nangunot ang noon nito. Why? Well, ang dami mong kwarto dito. Bakit tinatabi mo ko sa'yo nung dinala mo ko dito sa kondo? I'm too lazy and tired to open the other rooms. Wala ding mga cover since no one's using those rooms. Ah, okay. Sabi niya ngunit nakataas ang isang kilay. Then she went inside their bathroom and changed to comfortable outfit. Nang makalabas siya doon ay hindi na niya nakita ang binata at nahanap niya lang ito sa study. At dahil alam niyang pasikot-sikot ng trabaho ng lalaki,
ay kinuha niya ang ilang dokumento na maaaring kailanganin nito. Nang mailapag niya ang mga yon kasabay ng isang mug ng kape, ay napatingin ito sa kanya. "Thank you." Anito na ikinangiti niya. "You're welcome," she sweetly answered. Tutal ay wala naman sila sa opisina. "Can you call Anton for me and make sure that she'll be at the meeting?" Oops, mukhang boss mode dito ngayon. Tumango siya at agad na tumalima. Alam niyang kakailanganin pa siya ng asawa. Kaya naman nanatili na lamang siya sa study nito, dala ang isa nitong spare na laptop. Matapos i-revise ang kakailanganing dokumento na ipinagawa ng kanyang asawa/boss, ay hindi niya napigilan ng mapaidlip sa pwesto. When she woke up, she found herself on their bed. Agad siyang napatayo at pumunta sa study room, but he was no longer there. It was only 7:30. May oras pa siya para mag-ayos at pumunta sa opisina. She hurriedly changed to a decent outfit na pwede niyang ipampasok. She doesn't have her eyeglasses, nor her makeup with her. Kaya naman pumasok siya with her bare face and hair down, na ikinabigla ng mga nakakasalamuhan niya doon. "Sorry, Neng. May ID ka ba? OJT ka?" Tanong pa ng guard na si Mang Julio. She smiled and shook her head. "Manong, ako to. Nadine Velasquez, Big Boss Secretary." Kita niya ang gulat sa mukha ng matanda at napakamot sa ulo. "Naku ma'am, pasensya na po kayo. Para kayong college student, hindi ko po kayo nakilala. Napakaganda niyo po pala." Tinawanan lang niya iyon at nagpaalam na sa gwardiya. Nang makataas sa kanyang opisina ay agad niyang pinuntahan ng boss. 2 warning knocks and she opened the door. "Good morning, sir." Nag-angat ng ulo ang boss at tila bahagyang natulala bago tumango. "Is everything alright, sir? May kailangan po bang i-revise sa ginawa ko?" Tumayo ito mula sa pwesto at lumapit sa kanya. He frowned. "Why, sir?" Tanong ng lalaki. Because we're at work?" Naiilang niyang sagot dahil sa ngiti nito. He sighed. "You call me sir if no one's around, and I'll kiss you." Nanlaki ang kanyang mga mata sa sinabi ng lalaki, kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. "But sir..." And he smirked. He moved his head slowly until their lips met. Nilusob ng marahan nitong halik ang kanyang nabiglang mga labi na nagbigay ng init sa kanyang mukha, hanggang sa sinagot niya ito at nagpaubaya. His kisses were so slow na tila tinutukso ang kanyang mga labi. Agad niyang ipinulupot ang mga braso sa batok ng asawa upang hindi siya bumagsak. Dahil sa tila panlalambot ng kanyang mga tuhod sa init ng mga halik nito, his gentle kisses became passionate. "No, stop! You're at work," sabi ng kanyang isip. Ngunit ayaw namang sumunod ng kanyang katawan until he stopped at walang ibang naririnig sa kwartong iyon kung hindi ang kanilang paghahabol ng mga hininga. "Thank you, I need that." Bulong pa ng lalaki bago siya muling kinintala ng isang mabilis na halik sa kanyang mga labi at bumalik na sa pwesto nito. "Please get me a cup of coffee, Nadine." She gulped and glared at him before she turned to follow his order. Then she smiled. Kinapa niya ang kanyang puso, ngunit wala ni katiting na pagtutol ang naramdaman doon. Nadine?" Tinanggal niya ang ngiti at lumingon sa lalaki. "Yes?" "What you did last night was perfect. Thank you." He smiled. Bahagya siyang nagpanik kung ano ang ginawa niya kagabi. Then she blushed and smiled. Of course, he just answered her question. Maging simula na kaya iyon ng magandang samahan ng mag-asawa? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.